Isa sa beneficiary dito sa Donsol ay ipinahanap sa atin ng sponsor. At ayun nga, medyo naging matagal yung paghahanap natin kasi wala tayong idea. Pero sabi nga, pag may tiyaga ay may napapala. So ngayon ay nakita po natin at ito po yung ating nadatnan. At yun nga, yung naibigay daw dito ay pinakita sa atin yung prueba na nabili naman po nila. Sa pag-uusap po namin ay may mga napagkwentuhan kami about sa sitwasyon nila at lalong-lalo na po sa kanilang bahay. At sa kasalukuyan, sila ay hindi nakatira sa bahay na to. Kaya mga kalingap, mga kababayan, tara samahan nyo kami at alamin natin kung ano ang napagkwentuhan namin nila nanay. So, yun po no, nandito tayo kay Nanay Marlene, yung isang scout dito sa Donsol. Pinapuntahan ito sa atin ng isa sa sponsor nila kasi ito yung kanilang bahay. So, ito tingnan muna natin yung kanilang bahay. So, ito po yung kabuuan ng bahay, no? Yan. At ang pagkakaalam ko ay ito ay nabilihan din ng yero. So, ito yung yero, no? At naging okay naman, naikabit 1, 2, 3, 4, 5, 6 tama, 6 na yero na. Hindi ko kabisado kung anong size to, kung 10 ba to or 12. No, so ito po ang nagiging dito, medyo gastos talaga ito, no? Kasi kita natin walang dingding. Ayan, isa lang yung may dingding na pader. At open lahat, no? Open. So, hindi natin alam kung ano yung magiging sitwasyon dito, mga kalingap, mga kaibigan, para sa akin kasi, sana bago na ikabit yung bubong na yan, napagplanuhan mo na ito at napag-usapan kung ano yung dapat gawin dito. Kasi yan, kita ninyo, walang dingding, sira-sira na ang dingding, yan, open lahat. And then, ito open. No? So, ang mga haligi nito, di natin alam kung okay pa sa bagay o parang wala na, oh. No, Kuya Fer, parang wala na. Papalitan na pa yan. Papalitan na. So, siguro may nakatira pa dito. Walang alam. Mamaya pag-usapan natin yan. O, ito, wala na rin, yun. Ito, wala na rin. So, mamaya, punta tayo doon kay nanay. So, alamin natin doon kay nanay kung ano ang sitwasyon nila dito. So, dito tayo. So, may bahay din pala rito. Hello po! Hi, hello po. Good morning. Nay, Hello po. pakilagay po ito dito, Nay. Yan, pakiipit po sa damit para makapagkwentuhan tayo. So, anong pangalan ni Nanay? Marilyn po. Marilyn. Po. Ilan taon na po si Nanay? 52. 52. Ilan po ang anak? 7. 7. Opo. Sa 7 ninyo na anak, Nanay, may mga pamilya na. Yung dalawa po, yung panganay ko saka yung pangatlo. Kasi yung pangalawa wala pa. Yun yung kaninang binata. Okay. So ito ay may bahay kayo dito. Kanino pong bahay ito, Nanay? Sa anak ko po ito, sir. Ano yung anak mo na may-ari nito? May pamilya? Opo. Ilan po ang anak? Bali, 4 po. Asan po sila? Diyan po sa Pilak. Diyan kasi siya okay, nakapangasawa. Nag-trabaho. So ito si ate. Anong pangalan ni ate? Ha? Dito ka sa labas ni... Cyril po. Dito ka sa lawas, be. Anong pangalan? Cyril po. Cyril. Ilan taon? 13. 13. Nag-aaral. Anong grade? 6. Grade 6. So, ngayong pasukan, grade, ano ka na? 7. Grade 7. So, mag-aaral. Good. So, ano ang gusto mo pag nag-college ka? Police. Maging pulis. Ay, grabe naman. Pag naging pulis ka, sino una mo huliin? Masasama. Masasama. Good yan. So, yun nga, Nanay, napunta kami dito dahil sa isa sa sponsor ninyo na pinaalam kung naging okay ba yung yero na naibigay sa inyo. So, okay naman, nakita ko naman, naikabit ninyo. Pero, ang problema dito, Nanay, ganito. Itong bahay ninyo ba ay, sino ang titira dyan pag
Kami po. Kayo. Opo. So, paano yan? Ganyan yung itsura ng bahay. Dito tayo. Ayun, pansamantala muna, dito muna kami sa anak ko kasi doon sila sa doon sa Pilar. Pinatiran po muna to ng anak ko. Okay. So, pansamantala, dito kayo naninirahan kasi nga itong bahay Wala ninyo po ay nung ganyan. nung bagyo po bagang yung Christine. Nasira kasi yan, tumutulo yan. Okay. So, magmula nung Christine, kayo ay lumipat na dito. So dati pala, diyan kayo nakatira sa bahay na Opo. yan. Pero nung dati ay ganyan na talaga yan. Hindi pa po siya. Itong yero na to, doon siya. Opo. Tapos, nagsitanggalan po itong yero na to. Pati yung mga, yung mga ano na yan. Kaya parang, nilipat dito kasi para masilungan muna dito. Itong yero na to. Ito, So, ibig sabihin, itong yero na to, doon po yan sa unahan yan dati. Linipat lang dito kasi sobrang tulo na nga po. Baga doon natanggal yung mga anahaw. So, dito tayo. Dito tayo, nanay, para maganda yung ating kwentuhan. So, para makapagkwentuhan kami ni nanay ng maayos. Dyan po siya dati. Saan? Dyan po. Dito. So, ibig sabihin, meron pang nakaganyan yan dati. Opo, yan, yung yero, itong yero na po to. Oo. Tapos, ito nga, di ba po, dito dati kami natutulog. Ditong area na to. Opo, ditong area na to. Ayun, nagsatanggalan po bagay yung mga anahaw. Kaya wala man kaming masilungan dito dati, yung anak ko. Kasi ayaw, masikip man kasi kami doon. Bale, ang ginawa ng anak ko, yung yero dyan, linipat dito para may mas tulugan siya. So, ibig sabihin, itong Catherine na to, may natutulog dito. Opo, yung isang anak ko, yung binata po. Siya po. Ilan taon na po siya? 35? Bakit hindi pa siya nag-asawa? Wala man sigurong yan. Hindi ko alam kung... Anong trabaho niya? Na dati, tumutulong-tulong din siya kay papa niya. So, nagkasakit po din kasi. Nagkasakit po yan. So ngayon, kumusta naman yung yung health niya ngayon, kumusta naman? Minsan nahihilo nga daw po siya, tapos minsan sumasakit. Nagkasakit nung dati kasi yung ulo niya, pinagamot ko yan dati sa albularyo, tapos dati yung sa tiyan niya, pina-ultrasound ko man yan siya dati. Ano nag-resulta sa ultrasound? Yun, parang yung ano ba yung niya? Nandun yung sa ultrasound niya. So meron naging resulta dun sa Meron. ultrasound? Kalimutan. So may mga gamot siya na iniinom? Sa ngayon, wala na rin. Bakit? Pag minsan, bumibili rin siya ng gamot pag may pambili. So ito po sa mga kapanood po ito ay vlog ni Jose Andrino nung siya ay kasalukuyan nandito pa sa Donsol. Ngayon, mayroong sponsor na nakiusap sa atin na alamin ang sitwasyon nila nanay. So ang pagkakalam ko nanay, may anak pa kayo na isa na dalaga. Nasaan po siya? Huminto na nga po siya sa pag-aaral niya. First year college po siya. Bakit? Sa ngayon, nagbakasyon muna siya doon sa mga pinsan niya kasi parang nalungkot siya huminto na sa pag-aaral. So dito ka nanay sa tabi ng anak mo. Para makapagpunta tayo ng maayos kasi ayan. Magboy abunda tayo. So, balikan natin anong pangalan ng Si anak Ira mo? po. Ira. Opo. Ilang taon na siya? Ano po? 22. 22 years old. Opo. So, dapat siya ngayon ay... Dapat third year na sana siya. Tapos, huminto muna siya pagka-graduate siya ng grade 12. Or extra man muna siya magtrabaho. Tapos, sunod. Yun, nung nakaraang pumasok siya dito sa DCC. Mga nakakatatlong ban din siya. Yata siya. Siyempre, maraming nagkataon din kasi dati nagtatrabaho man tong asawa ko sa Pampanga. Tapos sinumpong man siya doon may din kasi siya, may hika. Mister mo? Opo. Kaya tapos umuwi dito yung asawa ko, nag-aaral siya. Ako man, wala man ako nun dito, nagtatrabaho man ako sa Daraga, nagpapakasambahay man ako doon. Tapos yun, naawa man ako dito kasi pinauwi ko na rin tong asawa ko dahil nagkasakit nga po siya. Umuwi na rin ako nung dito. Tapos siguro nakikita rin yung anak kong dalaga na
wala man matrabaho sa papa niya. Tapos syempre nakikita niya, ako lang naman nag-ano. So, sabi, nagdesisyon siya, sabi niya, mag-into muna ako kasi marami nang bayarin noon sa eskwelahan niya. Yung mga project, hindi niya na maano. Naisipan niya na mag-burbakasyon muna siya dun sa mga pinsan niya. Pero ngayong bago mag-election siguro, uuwi dito. Uuwi din siya Bago ngayon. mag-election. So sa pag-uwi niya sa ngayon, ano ang plano niya? Sa ngayon, di ko alam kung anong niya. Basta sabi niya, uuwi siya. Tapos gusto nga niya mag-apply ng trabaho. Saan daw? Dati kasi nagtrabaho yun dyan sa Daragaman. So yung pag-aaral niya, anong plano? Wala na siyang plano May mag-aral? plano pa siya mag-aral. Kaso, yun nga, sabi niya, kaya ang trabaho daw muna siya para sa sunod. Siya. Sabagay, Mag-aaral ulit siya. medyo matagal-tagal pa naman ang kasi Opo. mga 2 months pa. Pwede pa yan kung sakasakali. Maka extra man lang daw siya. So ngayon, nung nandoon siya saan bang lugar siya ngayon? Pampanga po. Pampanga. Ano siya doon? Nagbakasyon lang o nagtrabaho? Pag minsan, pag nalulungkot siguro, sinasama siya ng mga pinsan niyan, mga nagatindaman kasi yun ng kung ano-ano man ang mga pagkain yun. Sinasama po siguro siya. Binibigyan man siguro siya doon ng pang ano-ano niya. Kasi ang panood ko, may kwento itong si Ira Opo. nung panahon na yun na lagi niyong naiiwan Opo. nandito. So yun nga po, nung nagtrabaho po tong asawa ko saka itong anak ko na lalaki, magkasama sila nung nagtrabaho. Tapos sa Maynila nga. Tapos siguro may nakakakita na lagi rin akong wala kasi bira man ako umuwi dito. Nagkataon din, nandito rin ako nung araw na yon. Tapos balikan lang ako nung sa Daraga. Tapos siguro may nakakita na dalawa lang sila nun dito kasi natulog man to doon sa kapatid niyang isa. Doon sa panganay kong babae yung may asawa na. Siguro may nakakita na dalawa lang sila dito. Si Ira lang sa kayong isang anak kong Yun ay kumbaga iniisip na walang kasama. Oh. So ano yung naging kaganapan nung time na yun, nanay? Ngayong gabi na yun, nandun ako nun sa Daraga. Tapos sila lang naiwan dito yung isang anak kong lalaki. Tapos tulog na daw yung anak kong lalaki. Tapos dyan daw may parang sumisilip daw Dito sa area na to. Sumisilip daw na lalaki. Dyan. Pero maayos yan, pa. Kasi maayos pa po yan. May ano pa yan dyan, yero pa yan dyan. Maayos pa. Tapos nakatalukbong daw yung muka. Para hindi siguro siya makilala. Tapos may ilaw dyan. Parang pinapasok daw yung ilaw paloob. Kasi maliwanag doon sa labas. Sa labas, oo. Tapos sumisilip-silip daw dyan. Tapos kaya pala nung gabi na yon, may request sa cellphone ko, mga nasa hating gabi. Hindi ko matandaan ba sa hating gabi na. Sabi ko, nabasa ko man, ng umaga na, sabi ko, bakit kaya may request dito yung anak ko? Nagre-request siya nung sa Smart Alert. Tapos, pero nung gabi talaga noon, kinakabahan na talaga ako noon. Bakit kaya ako kinakabahan ako? Tapos, nung umaga, nakita ko yung request niya. Tinawagan ko, sabi niya, nag-request nga ako kagabi kasi nga yun nga, kinwento niya na may lalaking pasilip-silip dito. Mabuti, hindi, ginigising daw niya yung kapatid niyang lalaki, tulog naman. Mabuti, hindi man daw pumilit na pumasok. Kung pumilit yun pumasok, saka kasama niya naman yung Mula noon, umuwi na ako, hindi na ako Hindi ka na, kumbaga, hindi mo na sila inahayaan na matulog na sila lang. Kaya yun nga, ang ginawa ko na lang dito kasi marunong naman ako magluto-luto ng mga kakanin. Nilalako ko yung suman, ganyan, biribid, pinuso. So sa ngayon, sa mga pagluluto-luto mo, nanay, kumusta na? Ayos man, kaso yun nga, nung Hindi, sa ngayon, tuloy-tuloy pa ba ang pagluluto? bira lang, kapag may puhunan lang, kasi minsan nagagastos ko rin yung pangpuhunan. So, yun nga, nanay, yun lang yung natin dito, yung inyong bahay. So, ang tanong ko dito sa inyong bahay na to, kasi yan nga, ito, makikita natin Grabe butas talaga, as in, wala rin, hindi rin mapapakinabangan, Opo. Ayan. At ito nga, ang usapan,
o ang ano ng sponsor ninyo ay alamin ko dito kung ano yung plano ninyo sa bahay nyo na to. Kasi ganun din eh, nabubungan nga, ay meron ng yerong ganyan, pero Hindi man matirahan. hindi rin matitirahan. Ang plano sana namin na paunti-unti sana kung may kaso mahirap din po kasi yung hanap buhay ngayon dito. Ang hanap buhay lang naman ng asawa ko dito, manghuli dyan sa dagat, manghuli ng hipon, wala naman lagi, walang huli. So sa mga anak ninyo na 7 kamo, may 2 may asawa, yung 5, ito ay di pa nakakapagtrabaho, yung ang Opo. isa ay Bali 3 silang hindi bali nakakapagtrabaho. 3. Opo. Ito, ano pangalan nito? Ano pangalan niya? Cyril. Saira. Itong si Saira, Cyril. Cyril. Cyril, ay raso itong yung si, isa. itong si Cyril at si ano pangalan Ay, si niya? Ira pa nga pala. Bali, 4 silang Okay. Si Era, wala So na. talagang walang ano talaga, no? wala pa talagang, as in, wala pa talagang nakakatulong sa amin na Yung talagang as Kasi, in, opo, kaming lang talaga, mag-asawa. Ang asawa Grabe, ko no? man, karpentero man, naka-extra man kung mayroong tumatawag, ganyan. so yun. Bawal na nga po rin siya mag-construction. Ilan taon na ba si tatay? 58. Ay, bata pa si tatay. Ako nga, 71 na ako eh. Kasi may nagkasakit siya ng pneumonia. Ay, may sakit din. Yun lang, mahirap. Nagka-pneumonia siya. So, ang plano ninyo ay kung mayroon kayong pang-unti-unti dito, Opo. yun ang magiging plano. Pero halimbawa, nanay, ipapagawa ito, sa tingin mo, mga magkanong halaga, sa kasakali lang. Sa tingin mo Ay. lang, ano? Yung asawa ko po ang Siya nakakaalam. kasi alam niya na yan kasi gumagawa rin siya ng So ikaw, para sa iyo, ano yung gusto mong bahay na kahit ano simple lang po basta may matirhan. yun, very good yan, nanay, very good. So ganun lang, nanay, kaya kami napunta dito kasi nga, yun nga, ulitin ko yung may nagpatanong kasi sa sponsor na baka daw pwede na pasyalan ko kayo. So hindi lang naman yung yung pag-usapan natin, siyempre magkwentuhan din tayo na about sa sitwasyon ninyo, no? Ipaparating po natin ito sa natin. So i-upload ko to. Depende sa kanila kung ano yung magiging plano nila kasi hindi naman ako pwede na ako yung mag-decide dito kasi ito nga mga kalingap, mga kaibigan, ay ulitin ko, no, ang yero dito ay meron na dito sa kabila. So 6, and then dito sa kabila na to ay 6 din pag nagkataon. Pero yun nga lang, ulitin ko, ay yung mga haligi nito, di ko lang alam kung mga okay pa. So itong haligi na to ay matibay to, okay to, matibay to. Pero titingnan natin kung ano yung magiging sitwasyon or ano yung magiging desisyon kung may mag-sponsor po dito para may paggawa ito. Pero para sa akin po, siguro mas okay na yung sawali, nanay, na dingding, ano? Okay na po yun. Kasi medyo yung sawali ay medyo mabilis-bilis. Ngayon, pag halimbawa, nanay, meron ba kayo makukuhanan dito ng yung ganito ba? Ito. Opo, meron po. Ito, yung ganito. Opo, meron po. Meron. Opo. So ano yan? Ipapapunggal yung puno or bibilihin yung puno ng nyog? Pwede rin bilhin o pwede rin magpapunggal ng ng puno. Kasi kung bibilihin yung puno ng nyog dito, mga magkano naman isang puno? Nasa hindi ko, parang dati 350 yata. Ngayon, hindi ko pa Isang puno. Opo. Dati 350. So magpapatistis pa. Opo. Oo. So ito siguro ay gagastos dito kasi yung mga nasa taas, mga Mga na rin talaga. Matagal na rin po kasi ha. Tukod-tukod na lang. So dapat ito mabago lahat. Opo. And then, pag binago lahat yan, pati ang yero na yan, ibababa lahat yan. And then, itong yero na to, mga kalingap, mga kaibigan, ay yung isa nito, 1, 2, 3 ay wala na. So, ito, pwede pa to, 1, 2, 3, Pwede pa. 4. So, yung 3 ay wala na. So, ang mangyari dito, kulang ng 3. And then, 6 yan, 6 din sa kabila. So, itong mayroong ng yero, okay na yan. So, 6, and then 4,
ay bali 10. Ay, sa Oo, 10. So, medyo malaki-laking ang gagastusin dito, no? Opo. Kahit maliit lang talagang, So ibig sabihin nanay, kahit maliit na lang, kahit hindi na ganito kalaki, opo, basta bahala na po yung yung makakatulong sa inyo. Sige, ganun na lang. So, yun na lang po siguro nanay, ang muna natin dito, ang importante ngayon ay nalaman ko rin yung sitwasyon. Kasi ako may mga pabahay din ako. Bago ko yung pabahay ay kailangan na-estimate na muna at alin yung hindi na pwede or pwede pa para yun ang papalitan yung hindi na pwede. Okay. Kaya ako kasi, bago ko ilathala yung ganito ay in-estimate muna namin kung ano talaga yung dapat at kung magkano lahat ang gagastusin. Opo. So, ganun lang. Ang natin dito ay nalaman natin yung sitwasyon. So, ngayon, ang nakatira dito na yung anak mo. Opo, yung binata. So, dito na sa gilid kasi ito ng kalsada, no? Ano yung pwedeng pagkakitaan dito na Kasi gilid no? Opo. Tindahan, tapos sa pagluto-luto, ganyan. Sa pagluto, nanay, marunong ka magluto? Oh, very good. So, unahin natin yung bahay mo, nanay. Kung sakasakali, meron makatulong sa inyo, yun ay malaking pasalamat natin sa kanila. At lalong-lalo na, kay Ate Dirolan, So, yun po. Opo. Yun Yan. nga po, nagpapasalamat po ulit ako doon sa tumulong dito sa amin. Na, ayan na po yung tinulong nyo, nakakabit na. Yan. Si Ate Dirolan po Opo, yun. si Madam Dirolan. Maraming salamat po, ma'am. Yan. So, yun po, Ate Dirolan, ito na po si Nanay, ano pangalan ulit? Marlene. Si Nanay Marlene ay nakausap na natin at itong anak niya na si, ano pangalan ulit? Cyril. Cyril. At yun nga, sana makausap din natin sa next natin ng pagkukwento nanay, itong anak mo na si Ayra. Ira. Ira. So ito, ilang taon na uli? 13. 13. So ganun lang, Cyril, tuloy-tuloy lang sa pag-aaral, kasi yun yung pinaka-importante. No? Tuloy-tuloy lang sa pag-aaral. Ano man yung kahirapan ninyo na dinaranas ninyo, huwag mong pansinin. Pumasok ka ng may baon, salamat. Pumasok ka ng walang baon, okay lang yan. Basta ang importante, maabot mo yung pangarap mo na maging isang Police. pulis. Di ba? Pag naging pulis ka, ulihin mo si mama mo. Sabihin mo kay mama mo, bakit ganito mahirap tayo imbestiga? Pero yun lang, no? Yun lang yung natin, Ate Marlene, Dasal tayo na may makatulong sa inyo na maging maayos itong bahay ninyo, mabuo na as in matirahan na ninyo. So itong tinitirahan ninyo na bahay ng anak mo, anong usapan ninyo niyan? Abang hindi pa man nila kailangan, titiran muna namin. Paano kung kailangan na nila? Ayun na nga, magtsatsaga na lang po kami. Sana po may magandang loob na makatulong man sa amin na mapaayos ko. Kahit maliit na lang. Sige. Simple lang. Ganun na lang. Okay. Kasi ang mangyari dito, nanay, ay giba to lahat pag nagkataon. Gigibahin to lahat. Kasi wala namang papakinabangan dito, mga kalingap, mga kaibigan. Kahit ano pa yung gawin dito, ritukihin man to, babagsak to, sayang lang itong pagod at lalong-lalo na itong yero na bago. Sayang lang talaga. Kaya kailangan ito ay babaguhin talaga. So yun nga po, tama-tama, nandito pala si tatay dumating. Saan kayo galing, tay? Nag-ani. Nag-ani. Oo, nakipag-ani yan ng kuwan palay. Oo, kaya pala si tatay, tingnan nyo yung mga kalingap, mga kababayan, ay nakasapatos ng Adidas. Yan. So, yun tatay, magpuntahan tayo saglit. So, yun nga tatay, nandito kami, para malaman din ang sitwasyon ng itong bahay ninyo dito. Na, dito ka tayo, na yun nga ay yung yero. Sino po nagkapit na itong yero na to, tatay? Ako na lang. Ikaw na lang din. yung isa kong anak na bilang. Oh, so ibig sabihin, kung halimbawa, halimbawa lang tatay ipagawa itong bahay ninyo ng maayos na pwede nyo nang tirahan, pwedeng kayo na lang gumawa. Pwede rin. Ayun, so okay naman po pala, si tatay na ang gagawa. Ngayon, tay, tanong ko sa iyo, ito ba, sa palagay mo ng mga materials dito, haligi, yung mga ganito, ay tatagal pa kaya? Hindi natatagal yan, sir, kasi talagang noon pa yung bahay na yung kuwan yan papalit-palit na ako ng
atip niyan eh. So matagal na pala talaga. Nagkuhan ko lang kasi wala talagang pang papawerso. Walang, So magkano ang, kung halimbawa tatay, puro tayo ngayon halimbawa tatay ha, halimbawa lang naman to. Yung puno ng nyug dito, mga magkano ang isa? sa ngayon po na eh, 1,000 yun eh. Pati yung sila na magpapawerso noon. Ano yung bawat puno ng kuhan. Yung Okay. 1,000 pwede no? Mura dito. murang konti. Kaya lang, kung yung sa iba nga, bibilin pa yung kon yan eh. Yung Puno niyan eh. Yung sa iba kapag kukuha ka, bibilin pa yung puno niyan. Bibilin pa yung puno. Dati 300 dati yan eh, yung isang puno. So sa ngayon, 1,000 kasama na yung magtitistis. Sila na yung kano. Kaya lang, kung baga sa kwan, yung dito na sa akin ang kwan niya, puno niyan. Dito rin sa'yo kukunin. Dito na lang. Pero kung pag sa kanila, hanap sila ng kwan, Bibilin. bibili din sila. Kaya medyo mataas-taas sa kanila. So halimbawa tatay, sa palagay mo, mga ilang puno ang gagastusin dito? Mga kwan to sir, marami-rami to. Kasi ang isang puno niyan, dati palagi ako nagpapawirso niyan, ang isang puno niyan, yung mataas ng puno. Mataas na, ang bilang niya mga pag 2x4 at saka 2x3, may 30 piraso lang yan ang nakukuha na niyan. So itong pangitaas na ito, mga ilang piraso magagastos dito, hindi na yung gagawin pa yung ganon, may ganon. Kumbaga yung simple na lang. Yung Ayaw, ganon. simple lang. At kung ganyan, hindi ko bababa yan sa mga, sa tansya ko niyan, mga 3 pa yan, 3 puno. 3 puno. 3 puno. Just taas lang, pang taas lang yan. Pangtaas lang. Oo. Medyo maano nga no, sa 3 puno, sabihin natin 3 puno, 3,000. Ngayon, yung pangdingding, Ay, yung pagdingding, yun na. Kung yung dito pagdingding, kasi kung talaga ko kayo man, lahat ng kanyan, abutin ng kanyan, abutin ng mga 8 puno yan, pati yung pamakuat, kung 8 puno, so 8,000. Kung yun lang gagamit mga ganito, pamakuat. So nasa 8,000 ang gagastusin. And then, yung dingding naman, sa tingin mo, mga ano yung gusto mong dingding dito? Halimbawa, Dati, nung si Ira kasi nung nandito yung binabalak kami yung kagaya niya nga blocks, kaya wala talagang kon, kahit plywood lang yung kon namin eh. pero yung yung ano ba yun, yung Sawali. Yan kasi, sa totoo niyan, galing yan pa yan ng Kamsor yan eh. malayo ang pinanggalingan. Dinadaanan kasi yan ng anak ko yung nag-drive sa pag-deliver ng isda sa Maynila, Lawlawan. So kumuha siya niyan. Dinadaanan lang niya. Kasi sa kanya yung bayan eh. Okay. Kami lang tumitir. So, magkano bang kuha niya niyan doon or bili niya? Sabi niya sa akin, dito kasi sa Taraga, 500 talaga isang. Mahal talaga dito sa atin yan. Kamura-mura siyang konti kasi sinasadya niya, dinadaanan lang. Kasi may kinukunan kami, 400, pwede. magkano ba yun? 450 yata yun, 475. Hindi ko nakakalimutan. Basta may higit 400. Yun nga. Yung may kinukunan kami. Halimbawa, yung sa ano na yan, kasi 2x2 yata ang sukat niyan no? Kuan yan sir, 3x4 yan. 3x4, tama, 3x4. Yung, Yung haba, tsaka yung taas. yung taas ng, etong sinawali, kuan yan, basta, ang parang plywood din, yung lapad niya. Parang plywood din. Magkakalayo yan, kaunti lang. So kung halimbawa, ganun yung gagawin dito, sa palagay mo mga ilang, sa plywood, mga ilang plywood dito gagastusin? Pag ganito. Mga, siguro, mga pagpaikot lang, kasi may partition pa naman yan eh. Yung talagang kuan. Siguro yung 10 dito, kasya na. Mangyari, kaya lang, paikot lang, dingding lang, paikot. Siyempre, lalagyan naman. Hindi, yung sa loob, bahala na sa loob. Basta importante, yung mga may speed, ikutan, di ba? Mga 10. Siguro. Mga 10. Okay, so 10, anong tawag nun? Yung sawali. Sawali. Tapos, 8 pirasong puno ng nyog, 8,000. So, kukwintahin natin kung ilan piraso yung kung 10, kung magkano, nakalimutan ko, nasa resibo ko yun eh. And then, yung yero. Yero ay 6 uli. Ito, diba? pero kwento eh. Ilan to? 6 ata. 6 ito, binilang ko eh, 6. Tapos, meron pang 2 doon na kulang. So, 10. Magkano yung kuha nyo ng yero? 500 yan, sir. Yung dyan sa binili namin sa hardware dito sa yung DJs, 500 yan. Okay. DJs. Kasi may isa dyan na 550 yung D12.
Yung mahaba. Kasi pinasobrahan ko kasi pag panyan dyan sa kuan, pabawasan na lang. Tama. So, ang mangyayari niyan, puro digis na sa kasali. Puro na digis. Puro na digis. So, 6. Ayun, digis din ba yun? Digis yan. Digis. 6 dito, tapos 4 doon, 10. So, ganon. Kukwentahin na lang natin yan, tatay. At magdasal po tayo, tatay, na may makatulong sa inyo. No, kasi, yun nga, ito po kasi mga kalinga, ulitin ko ay tama-tama na dito si tatay dumating galing sa... Saan kayo galing, tatay? Doon sa kipag-anihan. Nakikipag-anihan. Sakto-sakto, dapat patapos na tayo kanina. Pero dumating si tatay at yun nga, nakwenta po dito yung kailangan dito. So 8 puno ng nyog, ang ipatitistis sa tag 1,000 ay 8,000. And then 10 sawali, kung di ko nakalimutan ay 475 or 485, no? Titingnan ko po doon sa resibo kung magkano po talaga, no? 10 piraso. 10 piraso nun. And then yung yero ay 10 piraso din na yung digits natin, magkano yung kuha nyo? 500. Yung 500. 500 yung isang piraso. So medyo mababa yun. Kasi yung digits na kuha ko doon ay 568 yata yun. Medyo mataas nga kasi doon kami sa bukid na kumuha noon. So yun, 10 yero, 10 ang tawag nito, yung sawali at 8 puno ng nyog. So, yun lang mga kalingap, mga kaibigan. Sabi ko nga, sana bago na ikabit itong yero na to ay napagplanuhan muna kasi sayang kung hindi natin ipagpapatuloy. Di ba, tatay? Sayang. Kasi ganyan, no? Makakabit nga. Pero, wala naman nakatira dito at yung anak mo pala dyan ang Yan natutulog sa ano yan. Di ba? So, yun lang, tatay. Maraming salamat, tatay, kasi nandiyan ka at nakunang nag-rent kita ng konting dito at lalo na nakwenta yung nito. And then, yun pala, pako pa. Kailangan pa ng pako. Sa palagay mo, tatay, mga ilang kilong pako ito? Kapag yung ginamit ko dati dyan, 10 kilong, tag 5 kilong 4 saka 3 yung pinabili ko sana ko dati dyan. Tapos 2 kilong didos, yun lang. Didos? 2 kilo, tapos tag 5, 3 saka 4. Di ba? So 12 kilos. Isa lang ba ang presyo ng per kilo nila? Hindi ko lang alam yan kung para-parehas yan eh. So yun po, no? Kaya yun, Ate Dirolan, nakuha na natin yung eksakto. May kulang pa to siguro, no? Mayroon pang kulang, hindi pa natin ito masasabing sarado, eksakto, no? Kasi yun nga ay estimate pa lang. Sa estimate kasi karamihan diyan ay hindi nagiging tama ang kwentada. Pag ginawa na o nagawa na, tsaka nalalabas yung tamang kwentada, no? So, ganoon na lang po, no, mga kalingap. Muli, sama dito sa aking premier, maraming salamat po sa inyong lahat, at lalong-lalo na sa mga nagiging kaagapay, katuwang natin sa paglingap dito sa Donsol, at unang-una, nagpapasalamat tayo, Ate Dirolan, kasi ganito nga, may mga pabahay po kayo na project dito, at sa nagiging katuwang mo po, Alab Chow Chow, Kuya Ronaldo Dionisio, Miss G. de la Piña, thank you po ng marami sa inyo. At sa ating mga pabigas naman, pang grocery kahit paano ay Miss Kisnel Channel, maraming salamat. Ma'am Virtus Woman, thank you po ng marami. At Ma'am Jenister Deban, thank you ng marami. Miss Maya Vlog, salamat. At Ate Bimek, salamat. Adi Aris, thank you po ng marami. At lalong-lalo na po sa Team Kuroda, no? Sa pangunguna ni Ate Ana Kuroda, maraming salamat po sa inyong suporta. Mga kalingap, mga kababayan, maraming salamat and God bless po sa lahat. Ingat po tayo parati. Bye-bye.